So pag abot na ko sa impyerno, unsa pa may sunugon ay Hello mga kababayan. Ito pong may video po akong isi-share sa inyo. Ito po yung dating video na to kasi 'di ba maraming sumisigaw na itong si Pangulong Duterte yung mga pinagsasabi niya dati about dun sa Santo Papa at meron pang minura niya ang ating nasa itaas. Maraming mga nagsasabi, lalong-lalo na dun sa mga ayaw kay Pangulong Duterte, sinasabi nila na ito daw si Pangulong Duterte ay talagang sigurado sa impyerno at masusunog at magiging abo doon sa impyerno. Pero dito ka matatawa kasi merong video si Pangulong Duterte kung saan ay talagang matatawa ka. Sure na matatawa ka dito. Kaya marami sa atin na mamimiss talaga si Pangulong Duterte kasi pag nag-speech ito hindi boring at talagang matatawa ka at matutuwa ka sa kanya. At ito sabay-sabay nating panoorin ulit. O kung hindi nyo pa napanood to, ito pagkakataon nyo na mapanood itong video na to. Di ko lang matandaan kung saan nagsasalita itong si Pangulong Duterte. Ito panoorin natin, sabay-sabay nating panoorin itong naturang video. ayaw na maingon mo si Duterte, demonyo, muadtog impyerno, nga mo pagkabatay ana adto siya dito sa impyerno nga na ikayo way katapusan sunogon siya. Ang akong giingon sa akong pamilya, ug mamatay ko, i-cremate ko. Yung sabi niya, yung mga nagsasabi, kasi Bisaya yung salita niya dyan, sabi niya, yung mga nagsasabi na pag namatay si Pangulong Duterte, sunugin yan sa impyerno. Di ba? Masusunog siya doon sa impyerno. Pero ang sabi niya, sinabi ko sa mga anak ko, ito, tuloy natin. Sunoga akong lawas, ang akong abo, iuli lang ito sa diin ko na tao, isabuwag lang sa yuta. Mura. Di ba? Sabi niya, sinabi ko sa mga anak ko, sa pamilya ko, pag ako ang namatay, sunugin niyo ang katawan ko at ang abo, iuwi niyo doon sa lugar kung saan ako. Di ba? Kung baga parang sinasabi niya dito, iuwi ako sa Davao. So pag abot na ko sa impyerno, unsa pa may sunugon ay putang ina. Ano pa naman? Grabe din ha. Sabi na, pagdating ko sa impyerno, ano pang susunugin? Di wala na, di ba? Yun, ulitin natin ha. Ulitin natin. Yung hindi tayo mag-interrupt. Ayaw na maingon mo si Duterte, demonyo, muadtog impyerno, nga mo pagkabatay ana adto siya dito sa impyerno nga na ikayo way katapusan sunogon siya. Ang akong giingon sa akong pamilya, ug mamatay ko, i-cremate ko. Sunoga akong lawas, ang akong abo, iuli lang ito sa diin ko na tao, isabuwag lang sa yuta. Mura. So pag abot na ko sa impyerno, unsa pa may sunugon ay putang inang sa tanaw. Ayos. Kaya yung mga supporters ni Pangulong Duterte, namimiss talaga siya. Kasi pag nagsalita siya, nandyan na yung pagkaseryoso niya
at matatawa ka sa mga ginawa niyang pangpapatawa. O, di ba? Kaya daming nakakamiss kay Pangulong Duterte. Sa huli po, kinatigan ng COMELEC ang paksyon ni Coco Pimentel. Taong 2021 naman, nabiyak sa dalawa ang pinipilaban. May paksyon po si Rodrigo Roa Duterte na pinamumunuan ni Alfonso Cusi at may paksyon si presidential candidate Senator Manny Pacquiao kasama po si Coco Pimentel. Ang paksyon ni Cusi, unang inendorso si Sara Duterte bilang vice presidential vet. At ngayon nga, tuloy ng endorso si Bongbong Marcos, ang anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na pinatalsik ng binibilaban noong dekada 80. So, umikot na nga po ang gulong ng palad. Pero walang ang pag-isip na kasama nitong babaliktad ang mundo ng politika. Ayan, sobrang nabaligtad ang ating mundo. O, diba? Because we believe that there would have been, sabi nga dito, diba? Ano yung sabi niya? We forget the past. However, paano natin ma-forget ang past kung ang Presidente Rodrigo Roa Duterte na kinalimutan na sana ang past para makausad tayo at pinalibing ang tatay na Marcos sa libingan ng mga bayani, kung ang anak ng Marcos na kunyari nagpasalamat sa pagpapalibing ay siya namang isa sa mga dahilan kung bakit nakidnap at nasa ICC at nasa Hague ang ating Tatay Digong. Next slide muna para mas maintindihan natin. Kung kaya, welcome po tayong lahat, everybody who is joining on our Facebook Live right now. Please share this forum that we have because we expect that more people will learn from us this afternoon and will see the Duterte legacy na kung saan kahit 3 taon nang wala sa poder si Tatay Digong ay ramdam pa rin natin ang servisyo niya. Next slide. Meron hindi na kwento doon sa short story. There are, sabi nila, if a picture paints 1,000 words, can it paint 1,000 words? Ang pagkamatay ni Ninoy Aquino ay isang binhi na naiwan para sa ating demokrasya. At kapag ito ay binhi, ibig sabihin ito ay magiging puno na bubunga. Ano ba ang naging bunga ng pagkamatay ni Ninoy Aquino? Ito ay ang paglabas ng panibagong leader, hindi po ang kanyang anak, kundi may istorya dyan sa picture na yan ni Nene Pimentel and ni Cory Aquino because originally, it was the plan after the death of Ninoy Aquino na ang magiging Vice President na katandem ni Cory Aquino was Nene Pimentel. But, nakialam po ang simbahan in the person of the late Cardinal C. At he merged para daw magkaisa ang oposisyon na si Goy Laurel ang gagawing Vice President na candidate. So our party founder then gave way for peace and for prosperity. At yung yellow na picture dyan, kasi nakadilaw kasi she is actually the very staunch activist sa yellow movement in Davao City. That's Nanay Soling. Si Cory Aquino